yan po ay supposed to be automatic bad weight na. Dito papasok mga boss yung sinasabi kong twist. Magandang buhay mga boss! Ang pag-uusapan natin ngayon sa vlog na ito ay tungkol naman sa bad weight ng ating mga panlaban. Tara, samahan niyo ako. Sa puntong ito mga boss ng ating talakayan tungkol sa ating pagmamanok ay hindi na mahuhuli yung ating kaalaman sa pag-aalaga, pagpili at paghanda ng ating mga panlaban. At dahil yan, hindi mawala sa atin yung pangarap na makasali sa derby. At ngayon nga, kung tayo ay sasali sa derby, lalong-lalo na sa ating mga kasabong na baguhan, ay kailangan mayroon tayong kunting kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay sa pagsali, lalong-lalo na sa timbang. At napag-uusapan ang timbang, ang pinaka-particular na ating iiwasan pagdating sa timbang ay yung sinasabi nilang bad weight. At para maiwasan natin ay mas maigi kung pag-usapan muna natin at talakayin yung mga iba pang klase ng timbang bago tayo mag-entry at sumali sa ating pinakaunang derby appearance. At bago tayo tuluyang pumunta sa usaping bad weight mga boss, ay hayaan niyo munang ipaliwanag ko ng abot ng aking makakaya ang tungkol sa mga iba't ibang klase pa ng weight na ginagamit sa derby competition. Para mas lalo nating maintindihan mga boss, ang tungkol sa bad weight ay atin munang pag-usapan. Una, kung ano ang declared weights. Pangalawa nating pag-usapan mga boss ay yung good weight. At ito na nga, pag alam natin yung declared weight at good weight, kailangan na mas malaman natin itong bad weight para makaiwas tayo ng penalty. At samahan nyo ako mga boss na isa-isahing ipaliwanag sa inyo sa abot ng aking makakaya at pangunawa ayon mismo sa mga tahor, mga veterano sa larangan at mga napagtatanungang resource speakers sa mga seminars or kaking forum, dahil ako mismo mga boss ay yan talaga ang isang katanungan na hindi ko pinalagpas, ang tungkol sa timbang ng ating mga panlaban. At yun naman ang aking ibabahagi sa inyo ayon mismo sa aking pagkaunawa at pagka-eksplika sa akin ng mga taong una ko nang napagtanungan tungkol sa mga bagay na yan. Bago tayo magpatuloy mga boss sa ating usapin tungkol sa declared weights ng ating mga panlaban, ay gusto ko munang samantalahin ang pagkakataon na to na pasalamatan yung nag-explain, nagtiyaga at nagturo sa akin karamihan sa mga bagay-bagay na aking nalalaman tungkol sa pagpamanok. Sumalangit po sana ang kanyang kaluluwa. Siya po si Ginoong Efraim de la Cruz. Siya po yung aking mentor, editor ng Pinoy Sabongero Magazine. Napaka common sense, simple, at talagang ipapaliwanag niya talaga yung mga bagay-bagay na gustong malaman ng kanyang mga estudyante. Maraming salamat, Maestro Efraim Totoy de la Cruz. At ngayon mga boss, mula sa mga diskarteng common sense at mga personal tips, yan naman yung aking pundasyong natutunan tungkol sa pagmamanok na gusto ko namang ibahagi sa inyo. Diretso na tayo mga boss.
ang una nating pag-uusapan ay itong declared weights, mga boss. Itong declared weights ay ito yung timbang ng ating mga manok na sinasubmit natin sa management ng sabungan or sa mga nagpapaderby, at itong timbang na to ay ginagamit nila para sa matching purposes. Kaya ito yung sinasabi na declared weight or submitted weight. Iisang bagay lang din po yon. Kaya asahan nyo mga boss na yung declared weights ninyo or yung submitted weight ninyo ay hindi lalayo yung timbang mismo ng inyong makakalabang manok. Dahil yung declared weight na inyong sinubmit sa management ng sabungan ang gagamitin din ng matchmaker mapa computerized man or manual matchmaking system. Okay po, so maliwanag na. Itong declared weights ay yung timbang mismo ng inyong manok na isinubmit ninyo para maging basihan ng management at matchmaker sa timbang din na hindi lalayo sa timbang ng manok na inyong makakalaban. Okay na tayo mga boss dito sa declared or submitted weight. Example ng declared weights or submitted weights mga boss ay yung timbang ng ating bullstag na 2040 grams. Yan po mga boss yung ating gagamiting declared weights or submitted weights. Okay, maliwanag na tayo mga boss diyan sa usapin ng declared weights. Punta naman tayo sa good weight. Yan, medyo sumasarap na yung ating usapan tungkol sa timbang ng ating mga panlaban mga boss. Ngayon mga boss, okay na tayo dito sa ating declared weight na 2040 grams. Pag-usapan naman natin mga boss ang tungkol sa good weight ng ating mga panlaban. At para malaman natin ang sinasabing good weight ng ating manok ay dito na papasok yung sinasabi nilang give and take na 35 to 40 grams mga boss. Ngayon mga boss, para hindi tayo malito at malaman natin kung hanggang saan ba talaga yung good weight ng ating panlaban, ganito ang prinsipyo ng good weight mga boss. Kalimitan sa mga sabungan ay nagbibigay ng give and take 30 to 40 grams. Ngayon, para hindi tayo malito, mag-concentrate tayo mga boss dito sa give and take 40 grams. Huwag na tayong lalayo mga boss. Ang gawin na nating example ay yung declared weight natin na 2040 grams. Okay. Ngayon, paano papasok itong sinasabing give and take 40 grams? Ganito yon mga boss. Ang prinsipyo ng good weight ay mula sa declared weight na inyong sinubmit, kailangan yung inyong panlaban ay hindi lalampas ng 40 grams pataas at hindi rin lalampas ng 40 grams pababa ng declared weight ninyo. Ganito yan. Kung sakali na 2040 grams ang inyong declared weights plus
40 grams na give and take, bali ang timbang ng inyong panlaban ay 2080 grams. Yan po ang maximum allowable na timbang ng inyong panlaban na sakop ng sinasabing good weight. Ito, nagdagdag. Ito naman magbawas. Kung sakali yung inyong panlaban ay nagbawas ng timbang na 40 grams, na ang ibig sabihin ay magiging 2000 or 2,000 grams or 2 kilos na lang yung timbang ng inyong manok. Yan po ay maximum allowable na lowest weight ng inyong panlaban para siya ay masasabing nasa bracket pa rin siya ng good weight. Ulitin natin mga busa para hindi tayo malito. Halimbawa, ang inyong declared weights ay 20-40 grams. Para malaman natin na nasa good weight condition pa yung timbang ng ating panlaban, ay dito na papasok yung give and take 40 grams na pinapairal ng mga management ng sabungan or nagpapaderby. Ngayon, kung sakali na 40 grams ang inyong declared weight, ang allowable maximum na timbang ng inyong manok kung sakali man bibigat pa siya ay nasa 40 grams lamang. Kaya umabot man yung timbang ng inyong panlaban ng 80 grams ay okay pa din. Kasi nandun pa rin yung take na sinasabi na 40 grams. Okay na tayo sa take. Doon naman tayo sa give. Kung sakali nagbawas ng 40 grams yung timbang ng inyong panlaban, na ang ibig sabihin mula sa 40 grams na inyong declared weight minus 40 grams ay naging 2,000 grams na lamang yung timbang ng inyong panlaban. Yan po ay sakop pa din ng good weight dahil nga give and take 40 grams. Yan po ang prinsipyo ng good weight. Not more than 40 grams and not lower than 40 grams from the original declared weight. Tapos na tayo mga boss dito sa declared weights or submitted weights. At natalakay na rin natin itong tungkol sa good weight. Ngayon, ang isusunod naman natin tatalakayin mga boss ay tungkol dito sa bad weight na ayaw nating mangyari sa ating panlaban. Ang tungkol naman mga boss sa bad weight ay katulad din lang naman yan ng good weight na ating natalakay. Although may kunting twist lang naman yan ng konti, pero pilitin nating may paliwanag ng maayos, lalong-lalo na sa ating mga kasabong na baguhan. Huwag na tayong lumayo mga boss sa ating unang example na yung ating declared weight ay itong 20-40 grams. Para malaman natin na bad weight yung ating manok ay simple lang mga boss. Ang prinsipyo mga boss ng bad weight ay ganito. Although may twist ng konti. Mula sa ating diniklara na 20-40 grams na timbang ng ating panlaban ay lalampas mga boss sa rules ng nagpapasabong na give and take na 40 grams. So, ang ibig sabihin, bad weight ang inyong manok pag ito ay tumimbang ng maximum 81 grams pataas. Yan po ang sinasabing
bad weight. Dahil sobra na yung inyong na-take or nadagdag na timbang ng inyong panlaban sa allowable na 40 grams. Kaya ang inyong manok ay madideklarang bad weight. Dahil ang inyong declared weights ay 40 grams plus 40 grams give and take, at ang kinalabasan ng timbang ng inyong manok ay 2081, na ang ibig sabihin ay sobra na kayo ng 1 gramo, automatic, yan po ay bad weight na. Pero may twist. Babalikan natin yan, yung twist na yan mga boss, mamaya ng konti. Ngayon, kung sakali yung inyong manok ay bumagsak or bumaba ang timbang ng lampas ng give and take na 40 grams na naging 1,999 na lamang na gramo ang timbang ng inyong manok, bad weight pa rin po yan mga boss na matatawag. Paglampas na sa 40 grams, Sa inyong declared weights, yan po ang timbang na tinatawag na bad weight mga boss. wala na tayong magagawa dyan mga boss, kundi mag-change ka kung mayroon kayong reserba, magbayad ng penalty, or yung the worst ay gumamit ng gunting power. Pero, balikan natin mga boss yung sinasabi kong twist ng bad weight na maaari pang Maging acceptable bad weight. kung sakali na ang inyong panlaban ay naimatch sa mas mataas na timbang. Ganito yon mga boss. At bago tayo magpatuloy mga boss, gusto ko munang i-shout out yung isa nating napakasugid na taga-subaybay na si boss at Yushel Hongkada 7748. Maraming salamat boss sa inyong suporta. Mabuhay ka. Ito na mga boss yung sinasabi ko sa inyo na twist nung bad weight. Na bad weight na ay pupwede pa rin. Paano nangyari? Ganito yon mga boss. Halimbawa mga boss, ang isinabmit natin na timbang ng ating manok ay 40 grams. At mayroon allowable give and take 40 grams yung management. So, ang ibig sabihin, para maging good weight yung iyong manok ay hindi lalampas ng 40 grams yung may dadagdag or may ibababa sa timbang ng inyong panlaban. Kaya umabot man ang timbang ng inyong manok ng 80 grams, yan pa rin ay nasa good weight situation siya. Dahil yung lumabas na kanyang final na timbang bago ang kanyang laban ay hindi lumampas sa give and take na 40 grams. Ngayon, sa hindi inaasahang pagkakataon mga boss, sa final na pagtimbang doon sa inyong panlaban ay naging 81 grams. Yan po ay supposed to be automatic bad weight na. Dito papasok mga boss yung sinasabi ko na twist tungkol sa bad weight. Ganito yan. Kung ang inyong declared weights ay 40 grams at naimatch kayo sa manok na 45 grams ang declared weight nila. So, ang susundin mga boss ng management para sa panuntunan ng bad weight ay itong mas mataas na timbang. Kaya ganito ang mangyayari. Dito nila i-apply yung give and take na 40 grams. So, ibig sabihin, dito tayo magdadagdag. Plus 40 grams na give and take. So, ang allowable
good weight ng ating kalaban ay 85 grams mga boss. Kaya, ang ibig sabihin, hindi considered na bad weight yung ating manok na tumimbang ng 281 grams dahil ang binabasihan na ngayon ng bad weight ay itong higher weight ng magkalabang panig. So ito na yung twist na sinasabi ko mga boss. Kung na-match yung inyong manok ng mas mataas kaysa sa timbang niya, okay lang yon na sumobra kayo sa allowable na 40 grams give and take. Dahil ang susundin na panuntunan ay yung higher weight or timbang ng ating kalaban na mas mabigat kaysa sa ating manok. Kaya, imbes na bad weight na yung manok nyo, ay magiging good weight pa din dahil ang timbang na ng kalaban ninyo ang susundin. Tuloy pa rin ang laban dahil yung inyong panlaban ay 2081 grams at ang inyong kalaban ay 2085 grams pag in-apply yung allowable give and take na 40 grams mga boss. Pero mga boss, ito na yung pero. Kung ang senaryo or ang eksena ay ang inyong manok ay may declared weight na 2040 grams at ganun din mga boss, yung inyong kalaban, ang kanyang timbang ay 2040 grams, pagdating sa final na pagtitimbang, i-apply natin yung give and take na 40 grams at lumalabas na ang inyong manok ay tumimbang ng 2081 grams, automatic mga boss, bad weight kayo at dyan na maipapataw yung sinasabing penalty. At ang penalty na to mga boss ay ibibigay nyo muna sa management at yung management ang magbibigay sa inyong kalaban bago pa man bitawan ang inyong mga manok sa ruweda. Ako po ay hindi eksperto pero eksperyensyado. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye for now!